Isang hapon noong December 2012, nasa bus ako sa labas ng bayan para tuparin ang aking tungkulin. Nakatulog na ako nang biglang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko yon at isang pulis ang nagsabing, siya yon. Ni hindi ako nakapag-react bago siya lumapit at kinuha ang cellphone at bag ko. Tinanong ko sila, anong ginagawa nyo? May arrest warrant ba kayo? Isa pang pulis ang pasigaw na sumagot at sinabing, tumahimik ka. Pinilit nila akong bumaba ng bus at sumakay sa kanilang sasakyan. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin nun o kung anong gagawin nila sa akin. Nakaramdam ako ng takot. Kaya mabilis akong nagdasal sa Diyos. Naway sumaakin ang Diyos at bigyan ako ng pananampalataya at lakas para magpatotoo. At sa estasyon, dinala ako ng mga pulis sa interrogation room at ipinosas ako sa isang upuan. Parehong nakaposas ang mga kamay at paa ko at di ako makagalaw. Tinanong nila ako, isa ka bang leader? Sinong nagpasampalataya sa'yo? Saan ka nang galing? Saan ka papunta? Hindi ako sumagot. Kaya nagsimula silang bantaan ako. Kung hindi ka magtatapat, huhubaran ka namin, bubuhusan ng malamig na tubig at iiwan sa labas. Naisip ko kung paanong mayroon akong mahinang pangangatawan mula pa nung bata ako't may sakit din ako sa puso. Kalagitnaan ng taglamig nun at nilalamig ako sa loob ng istasyon. Kung huhubaran nila ako, bubuhusan ng malamig at kakalad ka rin palabas, mabilis akong magyayelo. At mamamatay bago sumikat ang araw. Habang lalo kong iniisip, mas natatakot ako at naisip ko ang mga salita ng Diyos. Huwag matakot, sa suporta ko, sino ang makakahadlang sa daan. Tandaan ito, huwag kalimutan. Ang lahat ng nagaganap ay sa pamamagitan ng aking mabuting hangarin at nasa ilalim ng aking pagmamasid. Masusunod mo ba ang aking salita sa lahat ng sinasabi't ginagawa mo? Kapag ang pagsubok ng apoy ay dumating, luluhod ka ba't tatawag o yuyok-yok ka di makausad? Amen. Amen. Binigyan ako ng pananampalataya at lakas ng mga salita ng Diyos at tahimik akong nagdasal. O Diyos, ang lahat ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Pinahintulutan mo ang mga pulis na to na arestuhin ako at sasandal ako sa'yo. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging isang Judas at pagtaksilan ka. Amen. Nang makitang ayokong magsalita, parasahan nilang hinubad ang down jacket ko at binuhusan ng malamig na tubig ang ulo ko. Nanginginig ako mula ulo hanggang paa. Binantayan pa nila ako para masigurong di ako nakatulog. Kinaumagahan, 3 tao mula sa isang special task force ang pumasok. Tiningnan ng isa sa kanila ang interrogation record. Tapos ay sinigawan ako. Alam namin na isa kang leader. Kung saan ka nagpunta nitong nakaraang ilang araw at kung saan ka pupunta. Kaya bilisan mo't umamin ka na. Habang sinasabi niya yon, lumapit siya at sinampal ang mukha ko ng may suot na leather gloves. Nainiwan ang mukha kong kumikirot sa sakit. Tapos, dinala nila ako sa isa pang silid na walang surveillance camera. Itinulak ako paupo. Sa isang bangkito, ipinosas ang mga kamay ko sa likuran ko. At isinuksok ang mga medyas ko sa aking bibig. Dumampot sila ng mga tsinelas at hinampas ako sa mukha. Minumura habang hinahampas. Pagkatapos nila akong hampasin, inalis nila sa bibig ko ang mga medyas at tinanong ako ng malumanay. Napakatigas ng ulo mo. Ayaw mong magsalita. Kailangan mo pa ng bugbog. Bakit nagdurusa ka na tulad nito? Pwede ka ba naming bugbugin ng ganito na walang ebidensya? Ano ang tungkulin mo? Sabihin mo na lang para di mo na kailangang magdusa pa. Nang makita na di ako magsasalita, inis na isinuksok nila pabalik sa bibig ko ang mga medyas. 2 sa kanila ang lumakad sa magkabilang gilid ko at pinaghiwalay ang mga hita ko sa pagsiksik ng tuhod nila sa pagitan ng mga tuhod ko. Habang ang isa pa'y gumamit
ng pamalong de kuryente. At brutal na kinuryente ang pribadong bahagi ng katawan ko. Mga demonyo. Oo nga. Labis akong nasaktan. At di nagtagalay, nawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako, may humahampas sa mukha ko at sumisigaw. Tumigil ka sa pagkukunwari. Nang makitang gising na ako, sinimulan nilang gamitin uli ang pamalong de kuryente. Maraming beses nila akong kinuryente ng ganon. Kinukuryente ako hanggang mahimatay ako tapos hinahampas ako para gisingin. Makakapatay sila ng mga tao ng ganon. Talaga. Ang huling beses na nagkamalay ako, nakatihaya ako sa konkretong sahig. At isang lalaki ang malakas na tumadyak sa mukha ko. Napilipit sa sahig ang mukha ko. Habang ang ilan ay nakaupo, naninigarilyo't kumakain ng mga buto ng sunflower. Sabi sa akin ng isang nagngangalang Liu na may hawak na balat ng sunflower, "Di ko kailangang magpakahirap ng ganito. Pwede kong isuksok lang ang balat na to sa ilalim ng mga kuko mo at susuko ka na." Nakangising tinanong niya ang isa pang pulis. "Ginamit mo ba ang paraang yun?" "Kumuha ka ng ice cube at ipasok mo sa ibabang parte niya. Tapos nun ay tapos na siya. Yun ang makakatapos nito." Tapos tumawa sila ng tumawa. Habang nakatingin sa kanilang mga tampalasan at hayop, labis akong nagalit at nandiri. Tapos, sinabi sa akin ni Liu, "Kung hindi ka magtatapat, ipapadala ka namin. At doon, di sila magiging kasing bait namin sa'yo. Ilalagay ka sa isang maliit na silid na madilim, kung saan lalaki ka man o babae, ibibitin ka nila't bubugbugin. Bubugbugin ka hanggang sumuko ka." Mga demonyong yun. Sa totoo lang. Takot na takot ako na marinig silang pinag-uusapan ang mga bagay na yon na ang ilan ay napanood ko na sa TV. Tulad ng pagpapahirap sa mga tao hanggang halos mamatay na't hilingin nilang mamatay na lang. Naisip ko sa sarili ko. Sinabi ko sa kanilang may mga problema ako sa puso pero binubugbog at pinahihirapan nila ako. Walang pakialam kung mabuhay o mamatay ako. Kung talagang pahihirapan nila ako na tulad nun, pisikal ko ba yung kakayanin? Nagdasal ako ng nagdasal at tumawag ng tumawag sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na samahan ako, na akayin ako para manindigan sa aking patotoo at hindi sumuko kay Satanas. Noon ko naisip ang mga salita ng Diyos na, "Huwag kang mangamba. Ang makapangyarihang Diyos ng maraming hukbo ay tiyak na sa iyo. Siya ay nasa inyong likuran at siya ang inyong sanggalang." Amen. Ang malamang ang Diyos ang aking panangga, hindi na ako masyadong natakot. Salamat sa Diyos. Nang makitang di pa rin ako nagsasalita, sinabi nila, "Kung magtatapat ka, pakakawalan ka namin. Kukuha kami ng pagkain at maiinom. At di mo na kailangang magdusa pa. At kami rin." Ang isang pulis na mukhang siya ang leader ay malupit na sinabing, "Kung hindi siya aamin, bunutin niyo ang lahat ng kuko niya sa mga kamay at paa at ang mga ngipin din niya." Pagkarinig nun, muling tumigil ang puso ko at dali-dali akong nagdasal sa Diyos. "Diyos ko, ang buhay ko'y ipinagkaloob mo. Ang buhay at kamatayan ko'y nasa kamay mo. Di ko hinihiling na mabuhay. Yun lang na sa ilalim ng pagpapahirap ni Satanas ay di kita pagtaksilan o ang aking mga kapatid at na magawa kong tumayong saksi at ipahiya si Satanas." Amen. Matapos kong magdasal, kumalma ang pakiramdam ko. Paano man nila ako bantaan o suhulan, di ako magsasalita. Salamat sa Diyos. Pinahirapan nila ako sa ganoong paraan sa loob ng 2 araw at 1 gabi. Mahina ang buong katawan ko't ang puso ko'y kumakabog sa pagkabalisa. Napagtanto nila na wala akong anumang sasabihin. Kaya dinala ako sa isang detention house. Doon dinala ako
ng isang babaeng pulis sa isang silid tapos pinilit akong hubarin ang mga damit ko at pinaikot ako ng 2 beses. Nang makita ang mga marka sa aking pribadong bahagi, tinanong niya ako kung mayroon akong sakit. Sinabi ko na wala akong sakit. Ito'y sa pagkuryente sa akin ng mga pulis. Di siya kumibo. Pagkaraan noon, sinabi niya sa mga pulis na nagdala sa akin, maraming malalaking itim na marka sa pribadong bahagi niya na hindi galing sa amin. Dapat pumirma kayo na di rin galing sa inyo ang mga yon. Walang pakundangang nagsisinungaling at nanloloko ang mga pulis. Napakasama nila. Oo nga. Talagang galit na galit ako nang marinig ang pag-uusap nila. Bandang 8:00 ng gabi, bumalik sila para tanungin ako. Naramdaman kong muling tumalon ang puso ko, kaya agad akong nagdasal sa Diyos. O Diyos, di ko alam kung paano nila ako pahihirapan ngayong araw. Pakiusap, samahan mo ako't bigyan ng pananampalataya at lakas. Pagkatapos magdasal, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Kapag handang isakripisyo ng mga tao ang kanilang mga buhay, ang lahat ng bagay ay nagiging walang halaga at walang makagagapi sa kanila. Ano ang maaaring mas mahalaga kaysa sa buhay? Wala nang magagawa pa sa mga tao si Satanas. Nakatali ang mga kamay nito. Bagaman ang laman ay tinukoy na nagawang tiwali ni Satanas. Kung tunay na iaalay ng mga tao ang kanilang sarili at di nahihimok ni Satanas, kung gayon, walang sino man ang makagagapi sa kanila. Amen. Binigyan ako ng pananampalataya ng mga salita ng Diyos. Handa akong isakripisyo ang buhay ko sa halip na pagtaksilan ang Diyos at ang aking mga kapatid. Para bang malaking nakasulat sa akin ang mga salitang handang mamatay. At nadama kong handa akong harapin ang pagpapahirap. Salamat sa Diyos. Tinanong ako ni Officer Liu, ano ang alias mo? Ano ang alam mo tungkol sa iglesia? Bilisan mo't umamin ka na. Hindi na kami mapapagod at hindi ka na mahihirapan. Sabi ko, wala akong anumang maaamin. Naiinis silang nagsimulang gumamit ng cold torture. Cold torture? Disyembre noon ang pinakamalamig na panahon sa hilagang silangang China. Itinulak ako ng mga pulis papunta sa bintana. Hinubad ang coat ko. Pinusasan nila ang mga kamay ko sa likuran at pagkatapos, hinila ang damit ko pataas sa balikat ko, kaya nasa bintana ang nakalantad kong likuran. May makapal na nyebe sa labas. Umihip ng umihip ang nagyayelong hangin. Sobrang lamig. Tapos hinila nila pataas ang pantalon ko hanggang sa itaas ng mga tuhod ko, inalis ang mga medyas ko at inilagay ang mga paa ko sa palangganang may tubig. Tapos ibinuhos nila ang nagyayelong tubig sa ulo ko. Inilublob ang mga medyas ko sa tubig at kinuskos ang mga to sa mga binti ko. Mula sa mga talampakan hanggang sa mga tuhod ko. Naglagay pa nga sila ng basang-basahan sa labas ng bintana hanggang manigas ito tapos inilagay ito sa tiyan ko. Tinatangka ka nilang palamigin hanggang sa mamatay. Ang mga demonyong yun talaga. Naramdaman kong tumama ang lamig sa buo kong katawan. At bawat pulgada ng likod ko'y nasa di mailarawang paghihirap. Tapos naglabas sila ng larawan at sinabi sa akin kilalanin kung sino ito. Sinasabing, lagi kayo nagtatrabaho ng magkasama. Di mo pwedeng sabihin na di mo siya kilala. Si Brother Wang yon. Magkasama naming tinupad ang aming tungkulin. Nag-usap kami sa telepono 1 o 2 araw bago ako arestuhin. Mula sa suot niyang dilaw na tsaleko sa larawan, alam kong naaresto rin siya. Naisip ko, alam na ng mga pulis na magkakilala kami. Kaya kung sasabihin kong di ko siya kilala, di sila maniniwala sa akin. Anong gagawin ko? Nagdasal ako ng nagdasal at tumawag ng tumawag sa Diyos. Naisip ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing, di ka dapat matakot dito't doon.
Maaari kang manatiling matatag. Sa harap ko, anumang paghihirap at panganib ang maaari mong harapin ng walang hadlang upang malayang magawa ang aking kalooban. Ito ang iyong tungkulin. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay nakatulong sa aking mas magkakumpiyansa. Gaano man karami ang alam ng mga pulis tungkol sa iglesia, di ko pwedeng kilalanin ang aking kapatid. At di ko sila pwedeng bigyan ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Oo. Hindi ako kumibo. Kaya sinimulan nila akong bantaan. Sinasabing, huwag nang matigas ang ulo mo. Wala rin siyang sinasabing anuman noong una. Pagkatapos, naming gumamit ng isang metal hook sa singit niya ng ilang beses. Hindi na niya kinayat. Nagsalita na siya. Walang hiya ang mga demonyong yun. Kaya nilang gumawa ng napakaraming kasamaan. Sana. Oo. Nagagalit at nandidiri. Ibinaling ko palayo ang mukha ko. Lumapit sila't nakasuot ng leather gloves na sinimulan akong sampalin. Sa takot na masyadong mamaga ang mukha ko para matanggap sa detention house, pinapahiran nila ang mukha ko ng malamig na tubig. Tapos, magsisimula uli. May naramdaman ako sa bibig ko at nang dumura ako, dugo lang ang lumabas. Di sila tumigil. Magpapahinga sandali. Tapos, magpapatuloy na sampalin ako. Binugbog nila ako hanggang sa nahihilo na ako't nakakakita ng bituin. Nakaharap pa rin sa bukas na bintana ang likod ko't patuloy nila itong pinapahira ng malamig na tubig. Ang buong katawan ko'y natupok ng di mailarawang sakit. Patuloy nila akong sinampal at tapos ay binuhusan ng malamig na tubig. Tapos sinampal ako uli at binuhusan pa. Pinahirapan ako ng ganon buong gabi. Nawalan ng pakiramdam ang aking katawan. At nawawalan na ako ng malay. Nang maisip kong mamamatay na ba ako? Bahagya akong naramdaman na may nagbukas sa mga talukap ng matakot. Binuhat ako sa isang tabi. Ilang tao ang nagtipon sa paligid ko, may ginagawa. At pagkatapos, nawalan ako ng malay. Di ko alam kung gaano nakatagal nang may marinig akong nagsasabing, ayos lang yan, di siya mamamatay. Nagsikap akong imulat ang mga mata ko't nakita ko silang kinukuskus ang mga kamay at paa ko. At unti-unting bumalik ang pakiramdam sa aking katawan. May bagong grupong nagbabantay sa akin at di ako hinahayaang matulog. Tapos, may isang taong naglakad, papasok mula sa katabing silid. Kinuhaan ako ng litrato at umalis. Narinig kong malakas na sinabi ng isang tao sa katabing silid, "Sino ang taong to?" Wala akong narinig na sagot. Pero naririnig ko ang tunog ng isang taong hinahampas. Naririnig ko na ito'y isang sister na miserableng sumisigaw. Pakiramdam ko'y hiniwa ng kutsilyo ang puso ko. Alam kong pinili ng sister na mabugbog sa halip na traidorin ako. Napakasama ng pakiramdam ko. At hiniling ko na sana ako na lang at pakawalan na ang sister. Pero ang nagawa ko lang ay tahimik na magdasal para sa kanya. At hilingin sa Diyos na protektahan siya at bigyan siya ng pananalig. Buong araw nila siyang pinahirapan ng ganoon. Kinagabihan, dumating ang mga pulis para tanungin akong muli. Sinubukan ng isa, nahimukin ako. Maaaring wala kang pakialam sa sarili mo pero isipin mo sila. Kung aamin kang isa kang leader, ikaw lang ang sesentensyahan. Di sila mahalaga. Pakakawalan namin sila. Kung hindi ka talaga aamin, lahat ng 40 o higit pa'y ihihilera at uutusang kilalanin ka.
Ang mga tatanggi ay mabubugbog tulad ng nasa kabila. Nang marinig ko yon, naalala ko ang tagos sa pusong mga sigaw ng sister kanina. Mayroon ding mga kapatid na ipinakita nila sa akin sa computer. Kabilang ang 2 nakatatandang sister na malubhang may sakit. Naisip ko sa sarili ko, dapat magtapat na lang ako't mag-isa akong sentensyahan para di na kailangang magdusa ng mga kapatid. Nang aminin ko na isa akong leader, agad niyang inalis ang posas ko, ipinagbuhos ako ng tubig. Sa isang tasa at apurahan akong tinanong, kung gayon sino ang isa pang leader? Isa kang leader, kaya tiyak na alam mo kung nasaan ang pera ng iglesia, tama ba? Tiningnan ko siya at naisip, ang pera ng iglesia ay handog sa Diyos ng hinirang na mga tao ng Diyos. Wala yung kinalaman sa inyong mga demonyo. Ang pagnanais na samsamin yon ay walang kahiyang kasamaan. Oo nga. Nang di ako sumasagot, patuloy silang nagtanong. Hanggang halos bukang liwayway na pero wala silang nakuhang anuman sa akin at ibinalik ako sa detention house. Pero sa sandaling naroon ako, di ako makatulog. Kung iisipin ng kanilang mga pakana, kailan may di nila ako sesentensyahan mag-isa't pakakawalan ng ibang kapatid. Napakahangal ko na hinayaan ko ang sarili kong maloko. Isa pa, inamin ko na isa akong leader. Na naglagay sa panganib sa lahat ng kapatid na nakausap ko sa telepono. Talagang kinamuhian ko ang sarili ko. Nang makita kong gaano kadaya ang mga pulis, kinailangan kong mas lalong magdasal sa Diyos. Kung hindi, maaari akong mahulog sa mga panlalansi ni Satanas. Tama yun. Sa gabi ng ika-24, dinala nila ang nakababata kong kapatid. Dahil medyo nakaramdam ako ng pagkataranta, paulit-ulit akong nagdasal sa Diyos. O Diyos, tiyak na walang mabubuting hangarin ang mga pulis sa pagdadala sa pamilya ko rito. Sinusubukan nila akong hikayatin na pagtaksilan ka. Diyos ko, alam ko na di ko to kayang gawin ng mag-isa. Protektahan mo po ako para mapagtagumpayan ang mga panunukso ni Satanas. Matapos kong magdasal, mas kalmado na ako. Nang makita ako ng kapatid ko, umiyak siya at sinabing sumusobra na ito. Nakipag-usap ako sa ilang abogado at sinabi nilang di ka nila matutulungan. Sinabi ng Public Security Bureau na hahatulan ka ng di bababa sa 3 taon. Sabihin mo na sa kanila ang nalalaman mo. Hindi ako kumibo. Kalaunan, sinabi ng kapatid ko na hinalughog ng mga pulis ang bahay ko. Pero wala silang nakitang kahit ano. Mayroon akong ilang libro ng mga salita ng Diyos doon. At ang di pagkakita sa mga yon ng mga pulis ay isang pagpapala mula sa Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy akong hinihimok ng kapatid ko. At nang makita ng mga pulis na di ako kumikibo, binantaan nila ako. Kung hindi ka aamin, makukulong ka't di makakasali sa hukbo ang pamangkin mo. Sinasaktan mo ang sarili't pamilya mo. Kailangan mong isipin ang iba. Ginagamit nila ang mga emosyon ko para hikayatin ako sa bitag. Wala akong anak, kaya ginamit nila ang pamangkin ko para bantaan ako. Naisip ko, ang mangyayari sa pamangkin ko'y nasa mga kamay ng Diyos. Wala yung kinalaman sa inyo. Tama yun. Gusto pa ninyong makuha ang pera ng iglesia. Mag-isip kayo ulit. Hindi pa rin ako kumibo. Salamat sa Diyos. Oo nga. Sa sumunod na interogasyon ng Special Task Force, ipinakita nila ang isang video ng kanilang deputy director kasama ang isang sister na nag-host. Nabigla ako. Paano kaya nila siya nahanap?
Tinanong nila ako. Nagulat ka? Kilala mo ba siya? Sabi ko hindi. Nagalit sila't nagmura. Di mo kilala? Bakit niya sinabing nakilala ka niya sa larawan? Napaisip ako kung talaga bang tinraidor niya ako at kung ano ang dapat kong gawin. Bigla kong naisip ang mga salita ng Diyos sa lahat ng oras. Ang mga tao ko'y dapat maghanda laban sa mga tusong pakana ni Satanas na pinangangalagaan ang pasukan ng aking bahay para sa akin upang hindi sila mahulog sa bitag ni Satanas kung hindi huli na ang pagsisisi. Amen. Napagtanto ko na ito'y panlalansi ni Satanas. Pinagtaksilan man niya ako o hindi, di ko siya pwedeng traidorin. Tama. Ang pagkilala sa kanya'y gagawin akong Judas at pagtataksil yun sa harap ng Diyos. Oo nga. May kumpiyansa kong sinabi, hindi ko kilala ang taong to. Salamat sa Diyos. Naiinis na sinabi ng pulis. Hayaan mong sabihin ko ang totoo. Di makabubuti sa'yo ang di pagsasalita. Naisisi na namin, sa'yo ang lahat. At sasabihin naming, ikaw ang nagtraidor. Kahit na makalabas ka, di ka nagugustuhin ng iglesia mo. Kasuklam-suklam. Oo nga. Medyo nabahala ako roon. Kung talagang ginawa nila yon, iisipin ba ng iglesia na isa akong Judas at di nagugustuhin? Pero naisip ko, nakikita ng Diyos ang puso ng mga tao. Malalaman niya kung nagtraidor ako. Naniniwala ako na matuwid ang Diyos at alam ang lahat. Tama, Tama yun. yun. Sinabi ko pa rin na di ko siya kilala. Salamat sa Diyos. Ang pagkapahiya na ito ay nagpagalit sa mga pulis. Itinulak nila ako sa bintana. Hinubad ang coat ko. Binuksan ang blouse ko. Inirolyo pataas ang pantalon ko. At binuhusan ulit ako ng malamig na tubig. Hanggang sa umaga ng ikalawang araw, nawala ang halos lahat ng pakiramdam ng mga kamay at paa ko. Namaga ang mga paa ko ni hindi ako makapagsuot ng tsinelas. Patuloy nila akong tinanong kung nasaan ang pera ng iglesia at sinubukan na mapangalanan ko ang aking mga kapatid. Wala akong sinabi kaya patuloy nila akong pinahirapan. Marahas na sinabi ng isang pulis, di mahalaga kung mamatay kayong mga mananampalataya. Kung hindi ka aamin, papatayin kita. Naisip ko, pwede mo akong patayin. Di ko pagtataksilan ng Diyos o ang mga kapatid kailanman. Amen. Kalaunan, nalaman ko mula sa kanila na hindi ako pinagtaksila ng sister. Gumagawa sila ng mga kasinungalingan para lansihin ako. Mula sa kaibuturan ng puso ko, nagpasalamat ako sa Diyos sa pagprotekta sa akin mula sa pagkahulog sa bitag ni Satanas. Salamat sa Diyos. Pinahirapan ako sa loob ng 2 araw. Minsan, isang matandang pulis ang lumakad, papasok na may malaswang ngiti sa mukha at tinanong si Officer Liu, nagamit mo na ba ang paraan na yon? Sabi ni Liu, hindi pa. Umalis ang ibang pulis. At lumapit siya sa harap ko. Ipinasok ang mga kamay niya sa blouse ko. At mariing pinisil ang mga utong ko. Napakatindi ng sakit. Pero nakaposas ang mga kamay ko sa likuran ko't di ako makagalaw. Kaya kinailangan kong tiisin ang pang-aabuso. Napakahayop nila. Oo, tunay na masama. Galit na galit ako at naisip ko sa sarili ko. Habang lalo kang walang kahihiya at malupit, mas malinaw sa akin ang iyong kasamaan. Paano mo man ako pahirapan at ipahiya, di ko pagtataksilan ng Diyos. Amen. Pinagngalit ko ang aking mga ngipin at bumaling ako sa isang panig. Tapos, lumipat siya sa tiyan ko't hinawakan ako. Sa loob ng marahil 20 minuto,
Di niya inalis ang kamay niya hanggang sa bumalik ang 2 pulis. Pagkatapos nun, sinimulan nila akong pahirapan ulit. Katulad ng dati, bawat beses ay isinandal nila ako sa bintana para malamigan. Pag naninigas na, itinutulak ako sa gilid at isinasara ang bintana para hayaan akong magpainit. Kapag mainit na ako, palalamigin nila ako ulit. Nanlalamig na ako na nagkikiskisa na ang mga ngipin ko at buong katawan ko'y nanginginig na nagsimulang kumalampag ang upo ang bakal. Nang makita akong ganito, kinutya nila ako. Paulit-ulit akong pinahirapan, kaya labis na humina ang katawan ko. Minsan, nakakatulog pa ako habang pinahihirapan. Nang makitang di ako magsasalita, sinimulan nila akong bantaan. Kung tatanggi ka pa rin, ilalagay namin ang crime unit sa kaso mo. At di sila magiging kasing bait namin. Galit na galit akong tinanong sila. Anong batas ang nilalabag ng pananalig ko? Pumatay ba ako o nanunog o nagnakaw para pahirapan ng ganito? Naiilang silang sumagot. Di mo nilabag ang batas. Tapos, lumabas na sila. Naisip ko, nananampalataya lang ako sa Diyos. Di ako lumabag ng anumang batas. Ang Partido Komunista ay gumamit ng kasuklam-suklam na pamamaraan laban sa akin. Ngayon, darating ang crime unit para tanungin ako. Di sila titigil hanggang sa patay na ako. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Isang maruming lupain sa loob ng mahabang panahon. Kakilakilabot ang karumihan. Napakalungkot dito. Naglipa na ang mga multo na may panlilinlang at walang batayang paratang, walang awat malupit. Niyuyurakan ang bayang to, iniiwan itong nagkalat ang mga bangkay. Kumakalat sa lupait hangin ang amoy ng pagkabulok. At ito'y mahigpit na binabantayan. Sino ang makakakita sa mundo sa kabila ng himpapawid? Mga ninuno ng sinauna, minamahal na mga leader, tinutulan nilang lahat ang Diyos. Ang panghihimasok nila'y iniwan ang lahat sa silong ng langit sa kadiliman. Kalayaang pangrelihiyon, lehitimong karapatan ng mga mamamayan, pandaraya yon para pagtakpan ang kasalanan. Amen. Idinedeklara ng Partido Komunista na may kalayaan sa relihiyon at na ang mga mamamayan nito ay may personal na kalayaan. Pero sa totoo ay di pinahihintulutan ang mga tao na manalig sa Diyos at sundan ang tamang daan. Ginagamit nito ang kasuklam-suklam na paraan para usigin ang mga hinirang ng Diyos. Tinatangkang sirain ang gawain ng Diyos. Ang partido'y masamang demonyo na lumalaban sa Diyos at pinipinsala ang mga tao. Tama. Habang lalo akong inuusig, mas tatanggi at tatalikdan ko sila. Nagdasal ulit ako sa Diyos. Inilalagay ang aking buhay sa kanyang mga kamay. Anumang unit ang ilagay sa kaso ko. Oo. Ibinigay sa akin ng Diyos ang aking hininga. Kaya handa akong ipagkatiwala ang buhay ko sa Diyos at magpasakop sa kanyang mga plano. Amen. Salamat sa Diyos. Sa mga sumunod na interogasyon, anuman ang ginawa nila sa akin, nagdasal ako sa Diyos at sumandal sa Kanya, kaya wala akong sinabi. Tapos, nakita kong pabawas ng pabawas ang sigasig nilang tanungin ako, habang ang pananalig ko'y palakas ng palakas. Salamat sa Diyos. Gumamit sila ng lahat ng uri, ng panlalansit, malulupit na pamamaraan para pahirapan ako ng halos 26 na araw. Sinabi sa akin ng isa pang preso. Nagbenta ako ng droga at dinala rito at binugbog ng isang gabi. Kapag kayong mga mananampalataya, grabe kayo bugbugin. Kalaunan, napagtanto nilang di sila makakakuha ng impormasyon sa iglesia mula sa akin. At nagbayad ang kapatid ko para makagamit ng mga koneksyon. Kaya napiyansahan ako habang nakabinbin ang paglilitis.
Payat na payat ako nang palayain ako. At nagkaroon ako ng malubhang rayuma dahil sa cold torture. Masakit ang aking kasukasuan. At di ko maiangat ang leeg ko. Ang kalupitan ng Partido Komunista ay nag-iwan ng malalim na marka sa katawan at isip ko. Sa panahong yon, kahit na labis akong nagdusa, tunay kong naramdaman na palaging nasa tabi ko ang Diyos. Pinoprotektahan ako. Ginagamit ang kanyang mga salita para bigyan ako ng pananalig at lakas nang mapagtagumpayan ko ang kalupitan ng dyablo. Puno ako ng pasasalamat at papuri para sa Diyos. At may pananalig na sumunod sa Diyos. Gugulin ang sarili ko sa Kanya at suklian ang Kanyang pag-ibig. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Ngayon may pananampalataya na rin Salamat sa kami. Diyos.